So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, magre-review tayo ng isang lumabas na iPhone last year. So i-review ko to after 4 months kong nagamit itong iPhone 16. Maganda ba talaga to? Tara mga J-Vlog, check natin. So ayan, review natin itong iPhone 16 ngayon 2025 at 4 months. After 4 months, ibibigay ko sa inyo yung sa loobin ko dito sa smartphone na to na ginamit ko nga sa loob ng 4 months. So na-purchase ko to na October 2025 and February na. So 5 months na itong smartphone na to. And so 4 months na ito. So 4 months na itong smartphone na to sa akin. At gusto kong i-share sa inyo yung mga saloobin ko dito dahil medyo nag-price drop na itong smartphone na to. Magandang balita, nag-price drop na itong smartphone na to, lalong-lalo na sa Green Hills. So, syempre, mall price niya, around 128 is around almost 55K, 256 is around almost 60,000 pesos. Pero pag i-purchase na to via credit card, iba po yung price niya, cash price kasi yon. So, pag i-purchase ito ng credit card, 60,000 po yung 128 and I think 65,000 yung 256. Pero pag cash, syempre, mas mura siya. At ang maganda balita, sa Green Hills, sa gray market, murang-mura na lang po ang iPhone 16 doon na brand new sealed sa 128 nila, naglalaro sa 52 to 53,000 pesos. 256 sa 57 to 58. And ang maganda balita doon sa nire-recommend natin shop, marami silang freebies. Kasi syempre, pag bibili nyo ito sa mall, wala tong freebies gaano, di ba? So doon kay Ate Met is marami siyang freebies, jump pack siya ng freebies. Kumbaga, meron pa siya ibibigay sa inyong original charger na Apple dito sa smartphone na to, plus gift box. So, hindi lang iPhone ang makukuha nyo, marami ng accessories. At syempre, meron pa kayong cashback, meron pa additional freebies via bunot. Sobrang dami pong mabibigay sa inyong freebies ng CMB Gadgets. And again, kung interested kayo dito, yung shop niya, nasa description box yung Facebook page niya. I-click nyo na lang yan. Mag-inquire na kayo kung interested kayo dahil marami rin naman siya mga pre-love ngayon na iPhone 16 na pwede nyo ma-purchase. And brand new, of course. So, usapang pre-love. Ang maganda ngayon sa Green Hills, mga J-Vlog, ang dami na pong nagbebenta ng iPhone 16 nila at ngayon sa Green Hills, marami na po tayong makikitang pre-love neto. So, yung iPhone 16 pre-love doon sa Green Hills, usually naglalaro na lang yan sa 46 to 48,000 pesos for the 128 gigabytes. Tapos, yung 256 gigabytes is nasa around 48 to 50,000. So, grabe, ang laki ng madi-discount nyo. At ang maganda doon, usually yung mga ino-offer ngayon na iPhone 60 doon is sobrang baba ng mga cycle count. At, syempre, recently lang na-purchase. November, October, December, at meron pa nga mga January na mga open boxes lang. So, yun. Kung meron kayong mga chance makakuha ng ganun, sobrang solid. Ang laki na makukuha yung discount with freebies pa. And usually, karamihan din na ino-offer nila ng mga open box doon at mga pre-love na iPhone 16 ay mga NTC po yan. So, okay na okay may purchase yan. Kumbaga, ang laki ng matitipid nyo. Kaya kung gusto nyo maging updated sa lahat ng mga price day update natin, i-click nyo na yung subscribe button dito sa ating YouTube channel. Okay, usapang specs tayo sa iPhone 16. Si iPhone 16 ay powered ng Apple A18. Tapos yung iPhone 16 Pro, 16 Pro Max is Apple A18 Pro. Ito yung magandang ginawa ngayon ni Apple na nag-transition sila. Hindi na sila nag-adapt ng older chipset sa predecessor when it comes sa newer base model. Take for example yung iPhone 15. Yung iPhone 15 kasi, syempre, in-adapt niya yung chipset ng iPhone 14 Pro Max na Apple A16 Bionic chip. Tapos, yung Pro Max na iPhone 15 is Apple A17 Pro. So, akala ko yung iPhone 16, ang utak niyan is Apple A17 Pro. Tapos, si iPhone 16 Pro Max is Apple A18 Pro. Pero hindi na ganon. Non-Pro na 18 chipset ang binigay nila. So, Apple A18 and Apple A18 Pro. Pero malaki rin yung haka-haka ko na hindi nagkakalayo yung performance ng A18 at ng A18 Pro. Ng A18 at Apple A17 Pro. Kasi yon,
Kung may tatrack nyo, yung utak ng base ngayon is utak ng Pro last year. So, parang ganun din, hindi nagkakala yung A17 Pro at Apple A18. Ang maganda dito kasi sa iPhone ngayon is meron na silang fusion camera when it comes sa base model. Ito talaga yung pambato ng Apple when it comes sa base model din. Tignan nyo naman, complete redesign na ang camera ng iPhone 16. So, ang reason nila dyan, kaya nila binalik sa vertical at nilakihan nila yung lente, design to for spatial video recording. Kaya ganito na yung design ng camera natin. Tapos yung main megapixel ng camera ng iPhone 16 is 48 megapixel with 12 megapixel ultra-wide. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Meron po itong fusion camera. Yung fusion camera, so ano na to kumbaga, sa dalawang lente na ma-offer ng iPhone 16, apat po na features ng lente ang pwede natin magamit. Unang-una is main camera, ultra-wide camera, telephoto lens, and macro lens. So, ganyan kaganda or ganyan kasolid yung fusion camera ng iPhone sa mga base model ngayon. At to be honest, ito yung ginagamit ko for making contents din sa pag-vlog ko sa YouTube. So, yung iPhone 15 Pro Max noon ang ginagamit ko for vlog. Medyo nalakihan kasi ako sa screen noon tapos naka-ganyan, di ba? So, kumuha ko ng mas smaller form factor and base model ngayon na recent iPhone at solid yung video camera nito. Okay na okay for making vlog. At ang maganda rin kasi dito is syempre nandito na yung bagong-bagong feature na capture button. Pero to be honest, mga ka-J-Vlog, sa 4 months kong ginagamit itong iPhone 16 na to, hindi ko gaano na gagamit yung capture button. Doon pa rin ako sa tradition na dito lang sa sa home screen, napakadali lang naman. Tapos sa gitna pa rin ako nagre-record. Pero minsan napipindot ko lang ng ganyan, okay rin naman. Para kasi minsan na accidental touch na lang tapos yung zooming niya medyo nahihirapan din ako. So may bago ng feature sa iOS 18.3 na pwede na tayo mag-switch sa front-facing camera sa capture button. So parang mas pinaganda nila yung yung feature ngayon ng capture button, parang hindi na siya mas madaling mahirap kasi minsan nung bagong yung mga bagong update nun is pag dinina mong ganyan, dun mo lalabas lang yung ganyan, no? Pero dito pwede mo double tap. Pwede mo na slide lang na ganyan. Ayan, no? Parang force touch. Ayan. So, okay na may switch na siya for front-facing camera dito sa iPhone 16. So, syempre, matte glass design na nauna to na-introduce sa iPhone 15 base model. Napakaganda. Box type pa rin itong iPhone 16. At yung una kong iPhone 16 pala is color white. Trinade ko yun sa Green Hills at gusto ko kasi yung ultramarine. So, ultramarine na yung ating iPhone. Ayan, ultramarine. Ito yung special color ngayon ng iPhone na nagugustuhan ko. And yung pink, yun yung mabentang kulay sa Green Hills. Pink, tsaka itong ultramarine. So, siya when it comes sa pag-personal nyo nakita tong color na to, blue-violet siya. Okay rin naman, maganda siya. At yun pala, na-test ko rin pala to sa tubig. So, si iPhone 16 ay merong IP68 water and dust resistant. So, pakita ko sa inyo, meron akong mga sample shot dito na nilublob ko to sa tubig at i-upload ko na link din yan. So, nasa na ba yung... Ayan, ginamit namin to sa Aquaplanet. O, diba? So, meron mga underwater shot dyan, courtesy of iPhone 16. So, again, ang IP68 water and dust resistant is pwede itong malublob sa tubig with certain deep and certain distance. Again, hindi po dapat to mababad sa tubig ng sobrang tagal na nalublob. Parang ito, ginamit ko siya sa Aquaplanet. Pag nag-underwater shot lang ako, tapos tanggal na, yun na, okay na yun. May protection tayo dyan. At yun, okay naman di siya bitbitin pag nagsiswimming kayo as long as hindi siya parating nasa tubig. Kasi yun, meron lang tong certain time at certain distance when it comes sa IP68 water and dust resistant. Again, resistant lang siya, hindi siya waterproof. May nakita nga ako doon meron rin ako sa Aquaplanet na meron din siyang iPhone 16. Ayaw niya daw i-risk na ilublob to sa tubig. Siyempre, sa diskarte mo pa rin yan when it comes sa paglublob mo sa tubig ng iPhone 16. Again, disclaimer lang, at your own risk pa rin when it comes sa paggamit nyo ito sa pagsiswimming. Ako kasi maingat talaga ako pag ginagamit ko to nung nagsiswimming ako, hindi ko siya parati nilulublob. Bit-bit ko siya, may protection siya, tapos nagsasubmerge lang ako konti, tapos inaangat ko rin. At wag na wag nyong i-charge pag kagamit nyo sa swimming. So, patuyuin nyo muna ng few hours,
Pag sinaksak nyo, pag wala ng liquid detection, okay na yun, all goods na yun. Tapos, patuyin nyo lang yung speakers and all goods na rin tayo. Kasi meron ako nangyari sa 14 Pro Max ko nun. Nilublob ko siya sa tubig din. Ginamit ko rin sa swimming. Emergency kasi, kailangan ko mag-charge. Wala. Finorce ko talaga siya mag-charge kahit na may liquid detection. So, medyo nagloko yung port niya, pero pinatuyo ko lang at all goods naman na. Parang binabad ko lang siya sa bigas nun. And all goods na yung port niya. So, yun. Again, when it comes pag na liquid detection, tanggalin nyo agad kasi for protection yan yung iPhone. Huwag nyo ifo-force. Nadala na ako dyan. So, ayun. Okay siya. When it comes to water resistant, very portable din itong iPhone 16 dahil napakaliit lang ng form factor niya, 6.1 inches. Super Retina XDR OLED display itong smartphone na to. Ayan. Siyempre, meron na rin dynamic island itong iPhone 16. Ito, real talk mga J-Vlog. Akala ko, itong iPhone 16 and iPhone 15 ay merong always on display. Hindi pala ganon ang senaryo. Pati nasa Pro Max at Pro pa rin pala always on display until ngayon. Pero ito kasi nakakatawa. Ewan ko kung dito sa updated nasa search pa. Nasa search nyo kasi yung always on display. Hindi ko alam kung para saan yan. Ayan, pag kinik niyan, wala naman dito. Kasi usually doon sa Pro, nandiyan yan. Wala oh. So I don't know bakit nila nilagyan yan. Akala ko nga may always on to pero wala pala. Ang isang sinearch ko kung bakit wala tong always on display, ang reason ni Apple or ang reason doon sa feature is kailangan pala naka 120Hz screen refresh rate ang isang device para ma-support ng always on display. So since ang mga base model ngayon, even 16 Plus, ay wala pong support sa 120Hz, 60Hz refresh rate pa rin itong smartphone na to. At malaki na rin yung battery niya finally, nasa 3,500 plus mAh na rin. Ang battery capacity ng 16, medyo nag-upgrade din naman compare sa mga base model before. At hopefully, ilang years din, mag 5K na rin, malay naman natin. So yun, when it comes to overall performance, gaming performance ng iPhone 16, napaka-solid. Magandang gamitin din to for gaming. Napaka-solid ng Apple A18 and you can play, of course, console games like Resident Evil 8. Yun yung malakas na features, of course, ng iPhone or yung chipset ng Apple, mga J-Vlog. So again, when it comes sa screen size, ito po yung pinaka-the best option when it comes sa portability dahil napakaliit lang. Ako, mas piniprefer ko yung ganitong form factor when it comes for vlogging. Mas okay siya. Hindi ko na masyadong ginagamit yung Pro Max ko. Pero kung gusto nyo ng mas magandang camera when it comes sa vlogging na maliit lang, meron naman tayo option na iPhone 16 Pro. Nire-review rin natin yan sa ibang video. So yun, overall performance ng iPhone 16 after 4 months napakaganda. Napaka-solid na try ko na rin siya for water test, lahat, vlog. Maganda naman ang overall camera quality ng iPhone 16, mapa-rear or front camera. 48 megapixel lang main, 12 megapixel lang front-facing camera. Both front at rear camera ay support ng 4K video recording. Meron tong action mode na perfect of course for nagwa-vlog kayo na naglalakad or pwede nyo ikabit sa motor nyo, hindi siya masyadong maalog. And yung pinaka the best is yung cinematic mode. Ano na ready ko? Bacon cheese. Bacon cheese. 170 isa. Ito.
Again, kaya ako to vlinag ngayong 2025, early 2025 dahil napakamura na lang neto. Meron na kayo makukuhang pre-love neto sa Green Hills na sobrang mura na lang, 40,000 plus na lang, na good condition, mababang cycle count, 100% battery health, good as new ang mga iPhone 16 pre-love sa Green Hills ngayon. Kaya may chance kayo makakuha ng iPhone 16 sa murang halaga doon sa vinavlog nating shop. Kunin nyo na yan mga J-Vlog dahil very limited lang stock ng iPhone 16 kay Ate Mayet. So again, kung interested kayo, yung kanyang Facebook page sa description box, i-click nyo na lang yan, sabihin nyo lang, napanood nyo kay J-Vlog, bibigyan kayo